Ang reading mo, Libra, welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. While watching the channel, this is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit na situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Hangman. I feel like yung energy mo, nasi-sense ko na andun yung mga bagay na pinag-iisipan mong malalim. Na hindi ka makapag-umpisa dahil something here na you feel hindi ka makamove. Hindi ka makaalis. Ang mensahe ng card mo, may mga pangarap ka pa na gusto mong maabot pero hindi mo alam kung paano Kung paano mo umpisahan, paano mo gagawin. Nakita ko na this person, siya yung tipo ng tao na pag-iisipan niya muna bago niya gawin or simulan yung mga bagay-bagay sa buhay niya. Pwedeng may mga sitwasyon na gusto mong simulan, pwedeng sa business, sa career, or something here na involve yung pera. Pwedeng person mo, pwedeng ikaw. Gusto mong baguhin yung mga bagay na sa tingin mo, pwede pa. May mga gusto ka pa dito na gawin, ayusin. Nakikita ko na ginagawa mo lahat ng makakaya mo. Andun yung mga gusto mo na makuha, matupad. And iba ka pag ginusto mo, talagang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakukuha yun. Nandun yung nakakaramdam ka ng kalungkutan, at maraming gumugulo ngayon sa isipan mo. Pero alam mo sa sarili mo kung ano yung makakabuti para sa'yo. And alam mong you are guided. Andyan yung gabay mo palagi. Basta magdasal ka lang palagi. Iniisip mo, binigay mo lahat ng effort na kaya mo, oras, lahat ng makakaya mo doon sa sitwasyon na yon. At kailan ba? Kailan mo ba marireceive yung mga pinaghirapan mo? Marami kang natutunan sa mga pagsupok na dumaan sa buhay mo. Either hindi man maganda o maganda, alam mo sa sarili mo na malaki yung naitulong yun sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Kasi yung mga natutunan mo doon, na-apply mo rin siya. Clarify natin ang Page of Cups. The High Priestess and Temperance. Andun yung you're trying to balance ngayon yung mga nangyayari sa sitwasyon sa buhay mo. And something here na kailangan mo ring pakinggan yung inner divine mo. Kailangan mong habaan yung pasensya mo. Huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon para hindi ka magkamali. Clarify natin ang Five of Swords, Justice, and Eight of Wands. May mga opportunity na darating sa'yo. And kailangan mo lang na matutunan na ibalanse para hindi ka mapagod. Some of you may darating na mensahe at nakikita mo na ito na yung hinihintay mong justice. Clarify natin ang Nine of Swords.
Four of Pentacles and Knight of Wands. Meron ka pa rin hindi makalimutan na nangyari sa nakaraan. Pwedeng situation, pwedeng tao na talagang pabalik-balik sa buhay mo. Masyadong mapaglaro. Masyadong, alam mo yung, itong taon na to kasi ano siya very passionate, kumbaga. Kapag gusto niya, babalik siya. Pag something na nakaramdam siya na may pagkakamali dun or something na mayroong hindi siya nagustuhan, aalis siya. And para sa'yo, nalulungkot ka Clarify natin ang Seven of Pentacles. Sa mobile, pwedeng ano naman to, sa business or sa career mo. Pwedeng you want to secure yung future mo. Ginagawa mo lahat ng trabaho na makakaya mo. Ten of Cups and Knight of Cups. Nakikita ko na nandun yung pagmamahal towards sa pamilya mo, sa kasayo, and masaya ka na ito yung natatanggap mo, ito yung dumarating sa'yo. Pinaglalaanan mo ng oras. Kumbaga, binibigay mo lahat ng makakaya mo dahil para sa'yo, treasure yung pamilya. Clarify natin ang King of Pentacles. Four of Cups and the Sun. Kung ano man yung mga bagay na nangyari sa'yo sa past, nagiging okay na. Some of you, yung person nanghihinayang, may pagsisisi. Kasi, andun yung regret para sa kanya. Itong tao na to, tinatry niyang gawin yung makakaya niya. And, hinihintay niyang mag-heal yung situation. Clarify natin ang The Magician. Judgment and Nine of Pentacles. Andun yung ginagawa mo lahat dahil may mga goal ka and na-achieve mo naman yung mga pangarap mo. Ito yung kumbaga para sa'yo nakalaan, para sa'yo binibigay dahil deserve mo. Pinagsupmikapan mo, ginawa mo yung makakaya mo. Clarify natin ang the Hierophant. Hierophant and the Moon. You are guided. Nakikita ko na something here na may mga iniisip ka ng malalim dito about sa mga bagay na alam mong makakabuti dun sa sitwasyon na yun. Para rin sa mga taong mahal mo, para rin sa sarili mo, and something here na alam mong it is all for good. Clarify natin ang the Chariot. Nine of Wands and King of Wands. Natuto ka na. Kumbaga, nadapa ka, babangon ka. And alam mo sa sarili mo na kaya mo, kahit ano pa yung pagsubok na yan. Kaya mong harapin kasi marami ka ng pinagdaanan Kung nga yung leon, napaamo mo, diba? Kaya alam sa sarili mo na kaya mong bumangon kahit ano pa yung pagsubok na yan. Some of you, nakikita ko na itong taon na to, gagawin niya lahat na makakaya niya para makuha niya yung attention mo, para mabalik ka sa buhay niya. Gagawin niya yung makakaya niya. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Heart chakra. Love is the heart of the matter. Your heart is the center within your physical being attuned most to love. It's safe for you to love and be loved with an open heart as we stand by with perfect protection and guidance. Ang mensahe ng yung gabay na yung puso natin, yung pinaghuhugutan natin palagi ng mga desisyon natin sa buhay. And kapag masaya ka, alam mo sa sarili mo na maganda rin yung mga darating
or desisyon na nagagawa natin sa buhay natin. Basta magdasal ka lang palagi, gawin mo yung makapagpasaya sa puso mo, and pagsumikapan mo lang yung mga pangarap mo at matutupad mo rin yan kung ano yung mga gusto mo pang mangyari sa buhay mo. Basta alagaan mo lang yung sarili mo and gawin mo lang yung best sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. At itong yung reading, Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.